Requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa ngayong buwan ng Marso 2024. Ang bilis lang ng panahon guys, Marso na naman. At sa March 11 ay Ramadan na. Advance Ramadan Kareem sa mga kababayan nating Muslim. So ang mga requirements na kailangan nyo dalhin pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa ay ganun pa din naman. Wala namang pagbabago. At sa mga patuloy na nai-stress sa OFW Pass or DMW mobile app, ay wag nyo na yun isipin guys dahil talagang parang hindi na ito matutuloy. Uuwi pa rin ang gagamitin natin mga OFW kapag pabalik na tayo sa ibang bansa. Ito ang mga kailangan nyo dalhin kapag uuwi kayo sa Pilipinas. Number 1, ang inyong valid passport. Number 2, ang inyong ticket. Number 3, ang inyong e-travel arrival card registration. Sa mga hindi marunong or walang idea sa pag-register sa e-travel arrival card, ay meron akong video tutorial na ilalagay ko sa description ng video na ito para may guide kayo. Take note din sa mga panggagalingan yung bansa kung may additional requirements. Kagaya sa bansang Saudi Arabia na may exit at re-entry visa. At ganun din sa bansang Taiwan. At sa bansang Kuwait naman ay biometric. So aalamin nyo guys kung may additional requirements ang government nyo dyan sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho. Pero kung taga United Arab Emirates kayo ay wala naman tinatawag na exit at re-entry visa. Take note pala guys na sa Saudi Arabia ay dapat may printed kayo ng exit re-entry visa nyo. Lalo na yung re-entry visa dahil hinahanap ito sa immigration kapag pabalik na kayo sa ibang bansa or sa bansang Saudi Arabia. Required naman magdala ng Polo Verified Contract or magpa-verify na kontrata sa Polo Office kung saan bansa kayo nagtatrabaho. Ang mga paulit-ulit na natin sinasabi na number 1, yung mga galing sa visit visa na naging employment visa sa ibang bansa. Number 2, yung mga nag-change employer or lumipat ng kumpanya. Number 3, yung mga nag-change job site. Number 4, yung mga nag-change company name kahit pareho pa rin ang owner. Number 5, yung mga nag-change position. Number 6, yung mga babae na nag-change ng marital status from single to married na napalitan yung apelyido sa passport, visa at sa kanilang kontrata. Required kayo magpa-verify ng kontrata sa Polo Office sa ibang bansa bago kayo uuwi sa Pilipinas. At inuulit natin na walang contract verification sa Pilipinas. Lagi yan sa Polo Office sa ibang bansa. Tungkol naman sa mga nagtatanong sa mga first time na uuwi sa Pilipinas kung required pa din daw ba magpa-verify ng kontrata, ang sagot guys, kung ano ang pinapatupad ng Polo Office dyan sa bansa kung nasaan kayo, kung kailangan magpa-verify ng kontrata, kung first time kayo uuwi sa Pilipinas, kahit na documented OFW kayo, ay magpa-verify kayo. Kung yan ang pinapatupad ng ating gobyerno dyan sa bansa kung nasaan kayo. Meron akong video tungkol dyan para sa kompletong explanation. At sa mga OFW naman na dati ng documented OFW na nakapag-acquire na ng OEC exemption at babalik lang din sa parehong employer at walang any employment changes. Hindi na required magpa-verify ng kontrata kapag may OEC exemption na kayo. Pero kapag uuwi kayo sa Pilipinas guys, dalhin nyo lang inyong valid printed contract just in case man hanapin sa inyo. Ilalagay ko ang advisory ng Polo Dubai at ng Polo Abu Dhabi tungkol dyan na wala naman ding pagbabago hanggang ngayon. Sa description ng video na ito or sa pinned comment para may basihan kayo. So, pumunta naman tayo ngayon sa requirements pabalik sa ibang bansa. Number 1, ang inyong e-travel departure card registration. At kagaya ng sabi ko kanina, kung wala kayo idea sa pag-register sa e-travel arrival card, at ngayon naman sa e-travel departure card kapag pabalik na kayo sa ibang bansa, ay meron din akong video tutorial na ilalagay ko sa description ng video na ito para may guide kayo. Number 2, ang inyong OEC or OEC exemption. Number 3, ang inyong visa. Sa mga OFW naman na nandirito sa United Arab Emirates, ay ang Emirates ID na natin ang ipapakita nyo sa immigration. Dahil yan na ang nagsisilbing visa natin sa buong United Arab Emirates or dito sa UAE. Number 4, ang inyong passport. Number 5, ang inyong ticket. And number 6, at paulit-ulit nating pinapaalala,
is ang inyong OWA membership. Guys, hindi hinahanap sa immigration ang OWA membership. Pero lagi ko sinasuggest na dapat lagi tayong active member ng OWA at nagre-renew tayo nito kada 2 taon. Dahil hindi ka makukonsider as fully documented OFW kapag hindi ka miyembro ng OWA. At protection natin ito mga OFW habang nagtatrabaho tayo sa ibang bansa. Guys, eto ang mahalaga na kapag na-deploy kayo sa ibang bansa as documented OFW, ay hingin nyo sa inyong agency ang password at email address ng inyong PAPSBAM account na ginamit nila sa pagkuha ng inyong OEC kung sila ang gumawa. Dahil kagaya dito sa bagong katrabaho namin, nakakarating lang galing sa Pilipinas na dumaan sa Manpower Agency at sa DMW, binigay sa kanya ng kanyang agency ang papel kung saan nakasulat ang kanyang e-registration at email at password ng kanyang PAPSBAM account kung saan kinuha ang kanyang OEC. At dahil nga nalaman niya na ako ang gumawa ng mga PAPSBAM account ng mga kasama ko dito, ay binigay niya sa akin ang email address at password ng kanyang PAPSBAM account para i-check ko daw ang kanyang record. At nung naglagin ako sa kanyang PAPSBAM account ay okay naman lahat ng kanyang record. At makikita din ang kanyang deployment date dyan sa gilid sa My Contract. At tiningnan ko rin ang kanyang OEC na daladala niya galing sa Pilipinas papunta dito sa Dubai. At sa pamamagitan ng kanyang pahintulot ay in-acquire namin na OEC exemption ang kanyang PAPSBAM account at nakapag-acquire kami or nakakuha kami ng kanyang OEC exemption. At makikita sa na-acquire namin OEC sa kanyang PAPSBAM account ay parehong-pareho sa OEC na dala-dala niya nung pumunta siya dito sa Dubai. Ang kanyang pangalan, passport number, contract duration at ang agency. At sa baba naman ng agency niya is ang principal or ang employer namin dito sa ibang bansa. At sa baba naman ay nakalagay na exempted. Ito ang tanong ng karamihan, kung kailan pa daw ba mapaverify na kontrata kung first time na uuwi sa Pilipinas, kung dati ng documented OFW at nakapag-acquire na ng OEC exemption at wala namang pagbabago sa kontrata or employment status. Ang sagot guys ay hindi na, as long as nakapag-acquire na kayo ng OEC exemption ay hindi na required ang panibagong Polo verified contract. Dahil pinakita ng panibago namin kasamahan or katrabaho dito na mayroon na siyang dalang Polo verified contract na binigay sa kanya sa Pilipinas galing dito sa Dubai na verified ng Philippine Embassy. Kaya may record na siya sa DMW sa Pilipinas at Polo dito sa Dubai. At yan din ang sinabi ng taga DMW sa video na ito, na 4 na klase ng legal na OFW. Ang ibig pong sabihin, may mga 4 na klase po tayo ng OFWs na umaalis sa ating bansa. No? Ang unang klase, yung tinatawag pa nating agency hire. Sila po yung hinihikayat, nire-recruit at nire-deploy ng mga ahensya na may valid recruitment license na tanging ang Department of Migrant Workers lamang ang nagbibigay. No? Sila po yung tumutulong para bigyan ng additional layer of protection ng ating OFWs. Alam po nila kung sino yung mga accredited employers, alam po nila kung sino po yung may mga valid job orders, at alam po nila yung kanilang responsibilidad para po patuloy na proteksyonan yung ating OFWs at maiwas po sa mga illegal recruiters. Pangalawa, meron po tayong tinatawag na mga direct hire. No? Yung direct hire po, ito po yung walang participation yung private recruitment agency. Sila po yung OFWs, yung mga professionals natin as skilled na nakahanap ng trabaho dahil po sa online, doon po sa mga internet natin kung tawagin, na kung saan meron po silang in-applyang foreign employers, at dahil po na-kompleto nila yung proseso at na-verify ng Migrant Workers Office yung kanilang dokumento na natanging labor attaché lamang ang gumagawa, ang ibig pong sabihin nito, merong valid employment, may valid employer at meron pong trabahong pupuntahan. No? Ito po ay isang track na kung saan napaka-stricto po natin kasi ang direct hire, wala pong nagmamonitor na private recruitment agency. Yung pangatlo po yung tinatawag nating balik manggagawa o returning workers. No? Ito pong balik manggagawa, sila po yung dati nang nagtrabaho sa abroad, meron po silang valid employment contract at nagbakasyon lang panandalian sa Pilipinas at muli pong babalik sa kanilang employers. No? Sila po ay mga OEC exempt. Kung hindi po verified ang kanilang employment contract,
sila po ay pwedeng magpa-verify at bibigyan po natin sila ng OEC. Yung panghuli pong tipo ng OFW natin ay yung tinatawag nating G2G o Government to Government Hires. Ang ibig pong sabihin nito, ang Pilipinas ay may bilateral labor agreement sa isang bansa, yung tinatawag nating destination country, at tanging ang DMW lamang po ang nagpe-place, nagse-select, nag-hire at nagde-deploy. Tulad halimbawa ng mga factory workers natin sa Taiwan o factory workers natin sa Korea o yung ating caregivers sa Japan. Ito po yung example ng ating mga dinedeploy as G2G workers po natin. Kung kayo naman po ay balik manggagawa, online na po ito. Kung babalik po kayo sa inyong dating pinagtatrabahuhan, meron na pong tinatawag na OEC Exemption Certificate na inyo na pong makukuha sa sarili ninyong online account sa Department of Migrant Workers. Hindi nyo na po kailangang pumunta dito sa amin dahil dire-diretso po yung pagkuha ng OEC sa inyong online account. At ilalagay ko din sa description ng video na ito ang announcement ng Polo Dubai at ng Polo Abu Dhabi na nagsasabi na hindi na required magpa-verify ng panibagong kontrata kung nakapag-acquire na ng OEC exemption at babalik lang din sa parehong employer. Para mabasa nyo at para may idea din kayo. But, don't get me wrong guys dahil alam ko may magre-react na naman. Hindi ako against sa Polo verified contract kaya kung ano ang pinapatupad sa bansa, kung nasaan kayo, kung kailangan magpa-verify na kontrata, kung first time yung uuwi sa Pilipinas, ay kailangan nyo magpa-verify. Dahil mas maigi nga magpa-verify kayo sa unang uwi nyo. Dahil sinasagot ko lang ang mga OFW na nagtatanong lalo na't mga hindi pinapayagan ng mga employer nila na lumabas sila para magpa-verify na kontrata or pumunta sa Philippine Embassy. May mga OFW naman na kailangan pang bumiyahe ng 12 oras at yung iba naman ay kailangan sumakay ng eroplano para pumunta sa Polo Office para lang makapag-verify. Pero isa lang guys ang pinakasigurado na kapag nakapag-verify na kayo dati ng kontrata at babalik pa rin kayo sa parehong employer at walang any employment changes, ay hindi nyo na kailangan pa magpa-verify ng panibagong kontrata kada uwi nyo. Dahil pwede na kayong mag-acquire ng OEC exemption sa inyong PAPS BAM account. At kung hindi naman kayo marunong mag-acquire ng OEC exemption, ay pwede kayo pumunta sa pinakamalapit na POA office sa lugar nyo or dumaan kayo sa POA desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA. Pero kagaya sa may mga employment changes na galing sa visa, nag-change employer, nag-change job site, nag-change company name kahit pareho pa rin ang owner, nag-change position at yung mga nagpalit ng apelido sa kanilang passport, visa at kontrata. Required kayo guys magpa-verify na kontrata sa Polo Office bago kayo uuwi sa Pilipinas. Huwag kayong uuwi na walang dalang Polo verified contract kung ayaw nyo magkaproblema sa pagkuha ng inyong OEC. At inuulit ko guys na walang contract verification sa Pilipinas. Lagi yan sa Polo Office sa ibang bansa. Sa mga exempted naman sa OEC at nakapag-acquire na ng OEC exemption, lagi nyo lang guys dadalhin ang inyong valid printed contract sa tuwing magbabakasyon kayo sa Pilipinas, just in case man hanapin ito sa inyo. At sa mga hindi naman marunong mag-acquire ng OEC exemption online, ay meron akong video tutorial na ilalagay ko sa description ng video na ito para may guide kayo. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.